Sir? Ayun. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganon, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Humirap ng humirap ang ating bansa. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweed, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po.
Pati pala banana ketchup, Pilipino pala nakaimbento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo nakaimbento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Katulad po ng isang scanner, na kung saan yung pong kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong naimbentong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po. Oh! Attorney Rodante Marcoleta. Oh! Suka! Suka! Wow! Halika, Giselle, sumama ko dito. Okay na. Okay, yan po ang ating, grabe yung tapang nyo, ha? Ako, nanonood ako. Di ba? Nanonood naman kayo, di ba? Mag-isa lang siya ron sa lamesa na yon. Tapos lahat ng katapat niya, sinasagot niya, nilalabanan niya, palakpakan niya kung gaano katapang yung tao na yan. At wala silang maisagot na tama. Napakatalino, kaya ako, believe ako sa tao yan. Okay, next. Our next candidate is a well-known spiritual leader, philanthropist, environmentalist, and humanitarian and peace advocate. He is the founder of the Kingdom of Jesus Christ, a religious organization based in Davao City, which has grown exponentially from the Philippines to the world in a span of 4 decades. Aside from the global dissemination of the gospel of the kingdom. Ladies and gentlemen, the founding chairman, Sonshin, am I right? Media Network International, SMNI. Palakpakan po natin, number 53, Pastor Apollo C. Kibuloy. Tawagin natin ang ating 53, Tito Torion. Mayong hapon sa atuang tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Attorney Israelito Pañares Torion. Ako po ay representative ng aming pinakamamahal na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam niyo po, mahirap pala sumunod sa isang magiting at magaling na speaker na si yung aking pong nire-represent, magaling din at gwapo. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kailangan nating suportahan. Bakit? Galing siya sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang ay galing sa Lubao, Pampanga. Ipinanganak siya doon sa Kalinan sa Tamayong, Davao City. Siya po ay galing sa kahirapan, kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Yung sabi po ni Presidente Marcos, na bumibili lang daw ng suka at naging meron ng certificate of candidacy, maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apollo C. Kibuloy noon, dahil sa kahirapan, ay gumagawa po ng suka. Pero dahil sa kanyang paniniwala at sa kanyang grabe na determinasyon,
na maka-achieve sa buhay niya. Napaakyat niya ito, nag-aral, naging scholar, naging pastor, at in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ, which is now one of the leading religious organizations in the world. Alam po ninyo, meron siyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan, ang ating heart and soul ng PDP laban ngayon. Dahil sa kanyang closeness ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte, ginawa siya ngayong poster boy ng kalabisan ng ating pamahalaan. Kaya nga ngayon, saan po siya? Nasa po siya sa presuhan. At ngayon, ipagpaumanhin niyo po, baka po nangangamoy na siya ng suka, pero everyday po siya naliligo. Atin pong pakinggan ang mensahe, ang boses ng mga taong inapi. Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation na Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. May prinsipyo Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinilang noong Abril 25, 1950 sa paanan ng Bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa Tamayong Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Nga nung naigugma ko bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me in the ministry, I said, if you bless me, Father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may 15 miyembro. Tulong ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Apollo C. Kibuloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa mahihirap, ulila at batang napabayaan. Inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libreng edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng advokasya sa kalikasan at malinis na kapaligiran, agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna, pagtutok sa nation building upang labanan ang salot na droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, nauunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Isa siyang political prisoner na ikinulong ng walang kasalanan. Bakit mo siya kailangang iboto? Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC, maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya, ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa kurap, tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF. Tagapagtanggol ng inaapi, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote PDP Laban, and most especially Pastor Apollo Kibuloy. 5-3. Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan man makarating ang aking boses ngayon. Ako po si Pastor Apollo C. Kibuloy at tinatanaw kong isang malaking karangalan na maging sa lineup senatorial candidates. Isang pagpupugay sa aking kaibigan, ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, PDP Laban, former President Rodrigo Roa Duterte. Malugod ko ring binabati ang mga opisyalis ng partido, Vice Chairman Alfonso Cusi, Dr. Robin Padilla, Vice President Sebastian Baste Duterte, Secretary General Amy Torrefranca Neri,
Treasurer Isabel Zamora, Auditor Senator Christopher Bongo, Vice President for Luzon Eric Martinez, Vice President for Visayas Michael Rama, Vice President for Mindanao Senator Ronald Bato de la Rosa, Executive Director Astra Pimentel Naik, at sa lahat ng mga mahuhusay na miyembro ng pamunuan, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. Ako'y kaisa sa mga isinusulong ng PDP Laban na sa loob ng 43 taon ng pagkatatag nito ay lalaban para sa pangunahing karapatan ng Pilipino. Isusulong ang mga reforma sa pamahalaan upang maging lalong inclusive ang bansa pagdating sa paglago at paninindigan para sa katotohanan. Sa liderato ng ating dating pagdating sa infrastruktura, ekonomiya, maging sa peace and order. Nilabanan ng ating Pangulo ang makakaliwa at komunistang grupo at iligal na droga, mga salot sa lipunan. Dadalhin natin ang laban na ito sa Senado at gagawa ng mga batas na tututok para mabigyan ang maginhawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Tatapusin natin ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpuksa ng korupsyon. Huwag nating hayaan ang kaban ng bayan ay ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga mambabatas ay may tungkulin na proteksyonan ang pera ng taong bayan. Hindi ito dapat gamitin kung saan-saan, lalo na sa pansariling interes lamang. Ang pera ng taong bayan ay para sa pampublikong kapakanan, hindi sa bulsa ng kahit sino man. Galit ang mga Duterte sa mga korap at magnanakaw. Galit ang PDP laban sa korupsyon at katiwalian. Ako rin bilang isang kandidato sa partido ng PDP laban ay titiyaking walang korap sa gobyerno at walang bayan. Maaasahan ninyo ko sa bagay na yan. Ang dahilan ng magbilis na paglago ng Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa zero korupsyon na pamamahala. Sa KOJC, walang lugar ang korupsyon. Bawal ang magnanakaw at korap sa KOJC. Ako'y naniniwala na nagkakaisa ang mga Duterte senatorial candidates sa layunin ito laban sa korupsyon. Hindi man ako makasama sa araw-araw na pangangampanya dahil sa kalagayan ko ngayon, sama-sama tayo at ayusin natin ang Pilipinas. Vote straight PDP laban. Number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Number 22, Senator Bato de la